Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga mga kapatid. Ito ang Daylight Devotion na sumasahimpapawid sa Light TV Radio at napapakinggan din sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJB 1458 Radyo Calabarzon. Kasabay rin tayong napapanood sa ating pong Facebook Live, sa Light TV, God's Channel of Blessing Facebook page. Ako po, Pastor Doc Jason De Guzman ng Jedediah Church. Magandang umaga po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. The day that manna ceased. Nang panahon ng huminto ang pagbaksak ng mana mula sa kalangitan. Yan po ang ating mensahe ngayon mula sa teksto na makikita natin sa Joshua chapter 5 verse 12. Then the manna ceased on the day after they had eaten the produce of the land, and the children of Israel no longer had manna, but they ate the food of the land of Canaan that year. Hindi na muling umulan pa ng mana nang makakain na sila ng mga inanin nila sa lupain ng Canaan. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani na sa Canaan ang kanilang kinakain. Mga kapatid, kung babalikan natin ang storyng ito ng mga Israelita, tayo po'y lumagay sa kanilang kalagayan ng panahong iyon nang siya naglalakbay papunta po sa lupang pangako. Naglalakbay sila mula sa pagkaalibin sa Egypt at naglalakbay sila patungo sa lupang pangako for 40 years. At dahil ang Diyos ang nagsabi sa kanila na pumunta sa lupang pangako, nagdala sa kanila sa kanilang paglalakbay. Sila'y naglalakbay sa ilang, pero tatandaan natin, habang naglalakbay sila sa kanilang dinaraan na patungo sa lupang pangako, si Lord pa rin ang nag-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. At isa nga sa provision ng Panginoon ang manna from heaven. Bread of heaven. Ang Lord ang nagsusupply sa kanila. Ano ba itsura ng mana o ano ba lasa ng mana? Sabi po sa Exodus 16:31, mana ang tinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. Ang lasa nito ay wafer na may honey. Napakasarap na tinapay. At ito ay pinupulot lamang nila at kailangan nilang sundin, may panuntunan ang oras at paraan ng pagkuha nito. Kaya mula doon sa teksto na ating binahagi, may mga bagay tayo matututunan. Una, nais ng Diyos na tayo maging produktibo. Ang mana ay hihinto kapag nandun na tayo sa ating lupang pangako. At kapag ang lupang pangako natin ay nagsisimula ng mag-ani o magbigay sa atin ng ating pangailangan, ang miracle of manna ay pinagkaloob sa Israel sa loob ng 40 years. 6 na beses sa isang linggo. Ang gagawin lamang nila ay mamulot at sumunod sa pinag-uutos ng Diyos. Hindi sila nagtatrabaho para makakain. Ginagawa ito ng Diyos, binibigay ito ng Panginoon dahil alam ng Diyos na sa panahon ng kanilang paglalakbay, wala pang kakayahan ng mga Israelita para mag-produce dahil wala pa nga sila sa lupang pangako. Ikaw, nasaan ka na? Nasa lupang pangako na ba o namumulat ka pa lang ng mana? Ang lahat po ng bagay may panahon, kaya huwag kang mainip. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Na bakit sila nasa productive state na, bakit ako namumulot pa din. Sama-sama tayo magpasalamat. Dahil kahit ang biyaya ng Diyos, ang gagawin mo lamang ay sumunod at mamulot. Parehong mapalad ang bawat estado na binanggit. Ang namumulot at ang nagpuproduce. Dahil pareho silang pinagpala ng Diyos.
Ang katotohanan, hindi nagpabaya ang Diyos. Alam niya ang ating kakatayuan. Alam niya ang ating kakayahan. Alam niya na kung kailan tayo mahina at kung kailan natin kayanin ang mga responsibility na iniatas niya sa atin. Alam ni Lord kung kailan malakas na tayo. Ibig lamang sabihin, mga minamahal, na ang pag-aalaga ng Diyos sa atin ay lubos-lubos. Sa lahat ng panahon ng buhay natin, ay nandoon siya. Maaaring ngayon nga ay wala ka pang kakayahan na mag-produce at nakikita mo naman na may ginagamit ng Diyos para ikaw ay mamulot lamang upang mapagpala ka. Wala kang hirap. Ang gagawin mo lamang ay sumunod lamang sa kanyang utos. Pero tatandaan natin, huwag ding sobra ang kukunin dahil mabubulok lang. Gaya nangyari sa mga Israelita. Naghangad ng marami at hindi sumunod sa utos ng ating Panginoon. Ang nangyari, nasira lang ang sobrang mana. Sa mga kumuha ng marami at sa kumuha ng kakonti, ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita, nang sukatin nila ito pagpasok sa bahay nila, naging pare-pareho lang ang naging sukat. Ano ang pinapakita ng Diyos dito? Tatandaan natin, pantay ang sukatan ng Diyos. Mahal niya tayong lahat. Ang nais niya tayong pagpalain. At pinakita din niya na siya pa rin ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Sa kanya pa din ang huling desisyon. Siya ang huling salita. Ang kalooban niya ang masusunod kung ilan ang para sa iyo. Kaya nararapat lamang na mabigyan pansin ang kanyang salita at kalooban. At hindi ang mga sariling pagnanais lamang natin. At dumating na nga ang panahong pagkakataon na nakarating na sila sa lupang pangako. At nakapag-produce na at ang lupain at sa oras na ito, huminto na ang mana. Bakit pinahinto na ni Lord? Dahil nais ng Panginoon na maging productive tayo. Ang salitang productive, ibig sabihin, may produkto, may resulta, dumadami, namumunga. Kaya kapag pinagkatiwalaan po tayo ng anumang bagay, dapat linangin natin. Gawin nating productive, paramihin natin. Kasi nga sabi ni Lord sa Genesis 1:22, and God blessed them, saying, be fruitful and multiply, and fill the waters in the seas, and let fowl multiply in the earth. Be fruitful and multiply. Yan ang gusto ng ating Panginoon, na tayo ay mamunga. Di ba? Ang hindi namumunga ay meron ding kahinatnan. John 15:2, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Inaalis ng Panginoon ang mga hindi productive. Tinatapon, pinuputol. Pero tatandaan natin, hindi tayo yan sapagkat tayo ay produktibo. Dahil ang mabuting lupa, tayo ay namumunga. Alam ko po, mamumunga pa tayo ng marami. Maraming kaluluwa, mabuting gawa, lupain, alagang hayop, gulayan, at marami pang iba. Productive, may resulta, may nangyayari. Iba kasi, busy lang pero hindi productive. Pag tinanong mo, busy ako pero tingnan mo naman ang bunga, wala namang na-accomplish. Hindi available pag kailangan ng Diyos. Alam po ninyo, God will only use those who are available. Agamitin ka lang ng Diyos pag available ka. Kahit able ka, may kakayahan ka, may talento ka, pero hindi ka naman available. Kapag hinahanap ka ng Panginoon, hindi ka niya matatagpuan, hindi ka pwede, laging may excuse o dahilan, katwiran, hindi ka magagamit ng Diyos. Dapat po, mabilis tayo sumagot sa Diyos. Mabilis ang reply. Tulad ni Propeta Isaiah, sabi niya, here I am, send me. Narito ako, Panginoon, at gamitin mo ako. Kaya, mag-reply po agad tayo. Lalo na po ngayon, baksak ang mana sa atin. Samantalahin natin, maging productive po tayo. Ayon po sa analysis sa ginawa ng Harvard Business Review noong 2018, ang mga super productive na mga tao ay kakikitaan ng 7 bagay na kanyang ginagawa. Una, wala nang detour, hindi nadidistract, tuloy-tuloy, hindi nagbabago, ang pacing hindi nagpapahinto ng anumang bagay,
Hindi basta-basta may kaalaman, inaaral niya. Ano pa? Gusto niya may nakikita siyang resulta sa kanyang ginagawa. Hindi nakatingin sa problema. Humahanap ng solusyon sa problema. Nag-i-initiate, hindi naghihintay ng utos lang. Marunong makipagtrabaho sa ibang tao. Makisama at mag-adjust. Be productive. Learn to use your time wisely and maximize your life. Lahat naman tayo binigyan ng tig 24 oras. Pero bakit ang iba mas productive? Kasi wise ang kanilang paggamit ng oras. Gaano karaming oras ang nasasayang sa pagpe-Facebook, panonood ng TV or movies, nakikipagchismisan sa mga productive people, mahalaga ang kanilang oras. Kaya pagiging punctual, ang pagiging on time lagi, pagbibigay ng respeto sa iyong kapwa. Kasi mahalaga sa kapwa natin ang oras. You are exactly what you use your time. Kung paano mo ginagamit ang iyong oras, yan ang magiging ikaw. Dahil ikaw ay resulta lamang ng kung paano mo inuubos ang iyong oras. Kaya kailangan may goal at alam natin paano natin i-manage ang ating time. Pag sinabi nating maximize, ibig sabihin talagang pinapalabas, di ba? Ang natatagong kakayahan ng isang tao o ng isang bagay. Ang mangyayari lamang niya kapag pinili natin na i-discover ito at paggamit sa Panginoon. Gamitin ang time ng maayos. Maximize, ibig sabihin, hindi basta-basta huminto, sumusuko, hanggat hindi natapos ang kanyang responsibilidad. Alam niyo po, hindi po tayo nilikha at pinanganak sa mundong ito para lamang magbayad ng kuryente, magbayad ng bills, o kaya magtrabaho lang para may pambayad. Meron kang mas mataas na pagkatawag na dapat mong gawin at tapusin. Katulad ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, it is finished. Ang kanyang assignment ay natapos na. It was finished. Huwag mo planuhin na umuwi sa Panginoon na hindi mo pa nagawa ang assignment mo. Do the best you can every time in everything you do. Maximize to empty yourself in full capacity. Gaya ni Pablo, sabi sa 2 Timothy 4:6, tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog. Diba? Walang itinira. Ibinuhos niya lahat ng kanyang kakayahan at kapasidad para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, be productive sapagkat sabi sa Ecclesiastes 11:8, sapagkat kung ang tao ay mabuhay na maraming taon, magalak siya sa lahat ng iyon. Gusto ni Lord ma-enjoy natin ang ating buhay habang ginagawa natin ang nais niya. Sabi nga sa Psalm 90 verse 12, so teach us to number our days that we may gain a heart or wisdom. Sino po dito yung nanonood ng Heart of Wisdom? Yung programa po namin dito sa Light TV. Kaya pong nais po natin na pang-araw-araw ay maturuan kayo ng mga kailangan natin to win in this life. Kailangan wise tayo sa paggamit ng bawat oras natin. Gawin natin ang tama sa bawat araw. Gamitin ang araw ng tama. Make every day count. Nais ng Diyos na malaman natin siya para sapagkat siya ang ating provider. Ninyo po, sa pagsubok ng mga Israelita papunta sa lupang pangako, nagkaroon man po ng bagong anyo ang provisions ng Panginoon nang sila ay makarating sa lupang pangako. Pero tatandaan po natin, ang Diyos pa din ang nanatiling provider nila kahit nagtatrabaho sila, nagtanim sila at umaani na sila. Tayo, kahit nagtatrabaho tayo, hindi pa rin natin maaari ipagmalaki sa Panginoon na tayo ang may gawa. Dahil masipag tayo, matalino tayo, may kakayahan tayo, may talento tayo, alam naman natin, ang hininga natin ay galing sa Kanya. Ang lakas natin ay galing kay Lord. Ang buhay na ito ay hiram lang natin sa Kanya. At ano ba ang may pagmamalaki natin? Siya ang bahala sa atin sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin. Kaya, siya ang provider natin. Mula sa basic needs hanggang sa mga komplikadong bagay, siya ang may bigay, pati lahat ng mga opportunity na meron tayo, galing sa Kanya lahat yan. Pabor ng Diyos niya sa atin na kahit hindi naman tayo karapat-dapat, minarapat niya tayo.
Siya ang ating provider ng mabubuting bagay, sabi ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga sa atin na huwag tayong magkulang ng pananalangin sa Panginoon. Kahit sabi ng ating Panginoon, manatili tayo sa Kanya. Siya ang gagawa ng mga bagay. Siya gagamit ng ibang tao. Gagamit siya ng sitwasyon para maibigay niya sa atin ang ating provision. Yung iyong provision, matagal na nating dinadalangin sa Panginoon. Ang gagawin lang natin is matuto tayong maghintay at wag na wag pangunahan ang kanyang kalooban. Nais ng Diyos na matutunan natin na magkaroon tayo ng personal responsibility. Dati, ang mana, pulot lang sila ng pulot. Pero ngayon, matututunan na nila ang personal na responsibility sa pamagitan po ng paglilinang ng lupain upang sila ay kumain ng mga ani nila. Sa panahon na makita ng Panginoon na nandun na sila sa lupang pangako, ikaw, sa panahon na nandun ka na sa lupang pangako mo, tatandaan mo, ang nais ng Panginoon ay turuan kang maging mabuting katiwala. Maging isang good steward, maging isang mabuting manager. Kapag sabi ng Mateo 25:23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kalagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong ako'y mahigpit at pitas ninyo ang inyong bunga ng hindi ninyo itanim at inaanin ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako kaya't ibinuon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit paano'y may tinubo sana ito? Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati kakunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong iyan, dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Sino tayo dyan sa pagbabalik ng Panginoon? Ang tapat at mabuting lingkod o ang masama at tamad na lipin? Ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, tatandaan natin ito ipagsusulit natin sa Kanya. Sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya dapat tayo yung mabuting katiwala, tapat at mabuting lingkod. Kung alam natin na tatiwala lamang tayo ng buhay na ito, mas dodoblihin natin yung pag-aalaga natin dito sa katawang ito. Kung alam natin na hiniram lang natin ng isang bagay, di ba? Mas inaalagaan natin maging mabuting katiwala ng buhay, maging mabuting katiwala ng pamilya, maging mabuting katiwala ng ministry, ng trabaho, ng negosyo, ng lahat ng pagpapala na bigay ng Panginoon. Ang pinagkakatiwala sa maliit ay pagkakatiwalaan ng mga mas malaki. Ang church po, tayo ay katiwala lamang. Ang anumang paglilingkod na ginagawa natin, credit lang yan sa Panginoon. Kaya, mga kapatid ko sa pananampalataya, tayo po ay gumising na. Sa Diyos tayo maglingkod ng may katapatan, magkaroon tayo ng responsibility sa lahat ng pinagkatiwala sa atin. Bagat sabi ng unang Pedro 4:10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapinabangan ng lahat ng kanyang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Hindi po sinusolo ang kaloob. Ipagamit ito para makinabang ang marami. Be blessed to be a blessing to many. Alam naman natin, nasa huling panahon na po tayo. Wala na pong tamad sa panahon na ito. Wala na ang kalikuan. May responsibility po tayo. Gamitin natin, be productive dahil si Lord naman ang ating provider.
sa lahat ng kanyang kaloob sa atin, magkaroon tayo ng personal responsibility. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa salitang nahayag. Ito ay aming maisapamuhay at paggamit namin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, pinangahawakan namin ang iyong mga pangako. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Ikaw ang nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Muli po, ako po si Pastor Doc Jason de Guzman ng Jedediah Church. God bless you more.
Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion.